Attention mga Filipino senior citizens, mga hindi pwede na sumali sa Universal Social Pension kung saan makakatanggap ng 1,000 piso na buwanang pensyon. Sino-sino nga ba ang hindi pwede dito? Mamaya-maya pag-uusapan natin. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Eto, mga hindi pwede na makasama sa Universal Social Pension na ating pag-uusapan. Well, sa ngayon kasi, no, ang ating pong Universal Social Pension ay panukala pa lamang. Bill pa lamang ito kung saan ang unang version ay nasa Senado, yung 500 pesos monthly pension. Samantalang yung substitute bill na 1,000 piso ay nasa Kamara. So meron tayong dalawang version ng Universal Social Pension Bill, mga ka-vlogs. Ulitin ko, ito ay panukala pa lamang at hindi pa batas. Pero malapit-lapit na tayo sa pagsasabatas niyan, mga ka-vlogs, ayon po sa ating mga mambabatas. At habang inaantay natin ang pagsasabatas dyan, atin munang pag-usapan itong mga hindi pwedeng makasali o makasama sa Universal Social Pension, mga ka-vlogs. Well, kung atin pong titingnan mula sa salitang universal, ibig sabihin yan pangkalahatan. So, ibig sabihin, ang Universal Social Pension Bill, kung magiging batas, ay para po ito sa lahat ng mga senior citizens. No? Ano man ang estado ng buhay, mayaman o mahirap, may pensyon sa SSS, GSIS, PIFA o wala, indigent or hindi, may negosyo o wala, may sustento na inaabot ng mga anak o kapamilya o wala, lahat po ay makakasali sa Universal Social Pension. No? As long as ang edad ay nasa 60 pataas, no? Kasi yan po yung batayan natin para maging isang senior citizen, 60 years old pataas. Well, bakit natin ito napag-uusapan? At baka magtaka kayo kung bakit yung sinasabi ko kanina na pag-usapan natin ang mga hindi pwedeng makasali dito sa Universal Social Pension. Sinabi ko naman na kasama lahat. Well, para po sa mga senior citizen, ito po ay na-discuss na din po ng National Commission of Senior Citizens or NCSC Chairperson na si Attorney Merceditas Gutierrez, na kung saan, gaya ng sinabi ko kanina mga ka-vlogs, na mayaman, mahirap, kasama dito. No? So dito tayo sa mga mayayaman. Itong mga mayayaman, marami tayong mga senior citizen na mayayaman. May mga negosyo, malalaking bahay, mga mansyon, yung mga politiko natin na mga senior citizen, no? Mga negosyante, talagang napakayaman ng mga yan. Ang daming pera. So malamang sa malamang, no, ay hindi nila ramdam at hindi nila maa-appreciate yung 1,000 piso na buwanang pensyon mula sa Universal Social Pension. So, ang mangyayari dyan, kapag hindi po tinatanggap o hindi tanggapin ng mga mayayaman o yung mga may kaya sa buhay, yung 1,000 piso na yan na from the Universal Social Pension, ay ibabalik mo kasi yan, no, sa National Treasury kapag hindi yan tatanggapin o kukunin na mga may kaya, mga mayayaman na mga lolo at lola. So, ang NCSC, ang kanila pong idea para sa mga ayaw tumanggap ng Universal Social Pension ay instead na ibalik sa National Treasury, ilagay na lang po ito sa mga pagamutan para sa mga nakakatanda, no, mga hospital na para sa mga nakakatanda, na kahit papano ay para o mapupunta din po sa kanila ang nasabing pondo. Di ba napakaganda mga ka-vlogs, no?
wag nang ibalik sa National Treasury. Instead, kunin ito at punduhan, no, ang mga hospital para sa benepisyong medikal ng ating mga nakakatanda. Kasi yun po yung isa din po sa kulang, no, na benepisyo ng ating mga nakakatanda mula sa gobyerno, yung access sa healthcare, no. Do meron tayong universal healthcare, pero hindi pa rin yan ramdam at kulang na kulang pa rin. Kaya mas mabuting nakafocus sa senior citizen yung mga hindi kukunin na pensyon ng mga may kaya sa buhay, ilagay na lang po sa mga hospital na para sa mga nakakatanda. So again, ang Universal Social Pension, pangkalahatan para sa mayaman, mahirap, pero ang mga hindi pwede dito ay yung mga mayayaman na ayaw ng kunin, ayaw ng damputin yung 1,000 piso na yan, nakakarampot para sa kanila, pero malaking tulong para sa mga mahihirap na ating mga senior citizen. Okay? So, yun po mga ka-vlogs, no? Uulitin ko, panukala pa lamang ang Universal Social Pension, no? Nasa Senado at Kamara pa ito. And ito ay paghahanda lang po kung sakaling magiging batas na yan. Ang sinisiguro naman po ng ating mga mambabatas, particular ng ating mga may akda, no, nang nasabing panukala, ay sinisiguro nila ang pagsasabatas nito bago matapos itong 20th Congress. Kaya naman, mga senior citizen, ano po yung comment at reaction sa balitang ito? No? Kayo ba isang ayon na wag nang ibalik sa National Treasury yung mga hindi tatanggapin na pensyon, lalo-lalo na ng mga mayayaman, instead ilagay na lang sa mga ospital para inyo pong mapakinabangan kung kayo ay mau-ospital? Lahat ng reaksyon at komento ay bahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Kung bago ka pa lang sa aking channel o di ka pa nakasubscribe, i-click niyo muna natin subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para una ka sa mga balitang i-upload ko. Maraming salamat. God bless. Mag-ingat po mga ka-vlogs.